Breaking news mga kabayan, dumating na sa Pilipinas ang isa sa dalawang guided missile corvette na pinagawa ng Pilipinas sa South Korea. Ang pagdating ng BRP Miguel Malvar ay sinalubong ng isang seremonya sa Naval Operating Base sa Subic sa Zambales. Ang sumunod naman na breaking news ay tungkol sa isa na namang research vessel ng China na namataan sa Cagayan. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ang unang guided missile corvette ng Philippine Navy na papangalan ng BRP Miguel Malvar ay dumating na sa bansa mula South Korea nitong Martes ayon sa Department of National Defense o DND. Ayon sa DND, pinangunahan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang seremonya ng pagdating sa Naval Operating Base sa Subic, Zambales. Sa isang pahayag noong Martes, sinabi ni Teodoro na ang pagdating ng corvette ay isang mahalagang hakbang tungo sa pagpapaunlad ng isang self-reliant at credible defense posture. Ang Miguel Malvar ay narito hindi lang para magsilbing panangga at tagapagtanggol ng ating karagatan, kundi bilang mahalagang bahagi rin ng mga joint at combined operations habang tayo ay nakikipagtulungan sa mga kaalyado at ipinagtatanggol ang mga alituntunin ng international law, pahayag ni Teodoro. Dagdag pa niya, isa sa mga pangunahing aspeto ng investment horizon ng bansa ay ang blue economy. Paano mo mapapaunlad ang blue economy kung wala kang matatag na hukbong pangdagat? Kailangan mo ng malakas na Navy bilang pundasyon, bilang backbone, at haligi ng blue economy. Kaya ito ang aming handog sa mga nauna sa atin, sa mga bayani ng ating kasaysayan na ating pararangalan bukas. Dagdag pa niya. Ang corvette na ipinangalan sa isang revolusyonaryong general at bayani ng Pilipinas ay ginawa ng Hyundai Heavy Industries ng South Korea. Ang brand new na 3,100-ton corvettes na may kakayahang lumaban sa mga barkong pandigma, submarine at eroplano ay bahagi ng 28 billion pesos deal na nilagdaan ng bansa sa Hyundai noong 2021. Ang Hyundai rin ang gumawa ng pinakamodernong barko ng Navy, ang mga frigate na BRP Jose Rizal at BRP Antonio Luna. Samantala, sa iba pang mga balita, nitong Martes ay iniulat ng Philippine Coast Guard na may isa na namang research vessel ng China ang namataan sa karagatan malapit sa lalawigan ng Cagayan. Gamit ang Dark Vessel Detection Technology mula sa Canada, nakita ang barkong Chinese na DNK Wanhao na nasa layong 24.84 nautical miles mula sa bayan ng Santa Ana. Tinawid ng foreign ship ang exclusive economic zone ng Pilipinas noong April 6 mula sa hilagang bahagi ng Batanes pababa sa Cagayan. Ang galaw niya ay dire-diretso naman ayon kay Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng PCG para sa West Philippine Sea. Gayunpaman, dagdag niya, wala pang malinaw na palatandaan na ang barko ay nagsasagawa ng marine scientific research. Hindi pa kami sigurado kung ang ginagawa lang nila ay simpleng freedom of navigation, pahayag ni Tariela. Wala pa tayong sapat na impormasyon para masabing ito ay gumagawa ng navigational pattern na maituturing na marine scientific research. Ito na ang ikalawang barkong Chinese na pumasok sa hilagang bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas, kasunod ng 5 araw na paglalayag ng Zhongshan Dahue na nag-iwan ng reverse D na navigational pattern malapit sa baybayin ng Itbayat sa Batanes, na ayon kay Tariela ay maaaring indikasyon ng isang marine scientific research. Ang ganitong mga aktibidad ng pamahalaan ng China na nagsasagawa ng marine scientific research sa loob ng ating exclusive economic zone nang walang pahintulot o otorisasyon mula sa pambansang pamahalaan ay isang malinaw na paglabag sa United Nations Convention on the Law of the Sea, ayon kay Tariela. Samantala, hindi bababa sa 2 hindi pa natutukoy na barko at isang tanker ang namataan malapit sa baybayin ng Basco, Batanes, sa hangganan ng Pilipinas at Taiwan sa isinagawang aerial survey ng Philippine Coast Guard noong Martes ng umaga. Hininga ng pagkakakilanlan at layunin ang mga barko sa pamamagitan ng radio challenges, ngunit hindi sila tumugon. Sa gitna ng patuloy na tensyon sa gitnang silangan, muling nabaling ang pansin ng buong mundo sa lumalalang sagupaan
sa pagitan ng United States Navy at mga puwersang Houthi sa Yemen. Sa loob ng nakalipas na 48 oras, sunod-sunod ang isinagawang pag-atake ng mga Houthi sa mga barkong pandigma ng Amerika, kabilang na ang USS Harry S. Truman. Bilang tugon, nagsagawa ang US ng isang matinding airstrike na nagresulta sa pagkamatay ng isang mataas na opisyal ng Houthi, si Major General Hamza Abu Talab. Ang insidenteng ito ay isa lamang sa serye ng mga pangyayari na nagpapakita ng tumitinding hidwaan sa Red Sea, kung saan nilalabanan ng US ang mga banta sa kalayaan ng paglalayag at seguridad ng kanilang mga barko at kaalyado. Sa gitna ng mga ulat, pahayag mula sa mga leader at propaganda mula sa magkabilang panig, malinaw na hindi lamang ito isang labanan sa larangan ng digmaan, kundi pati na rin sa larangan ng impormasyon. Ang ulat na ito ay magbibigay linaw sa mga kaganapan, layunin at epekto ng operasyon ng US laban sa Houthi, pati na rin ang papel ng Iran at iba pang bansa sa patuloy na tensyon sa rehiyon. Ang operasyon ng United States laban sa Houthi ay binubuo ng serye ng mga airstrike na isinagawa sa iba't ibang lokasyon sa Yemen, kung saan natukoy ang presensya ng mga base at armas ng Houthi. Ang mga target ay kinabibilangan ng mga storage ng armas, radar systems at launch sites ng mga drones at missiles na ginagamit ng Houthi sa pag-atake sa mga barko sa Red Sea. Ang airstrikes ay isinagawa sa koordinasyon sa mga kaalyado ng US, partikular na ang United Kingdom. Gumamit ang US ng mga eroplano mula sa kanilang mga aircraft carrier na nakapwesto sa Arabian Sea, habang ang UK naman ay naglunsad ng mga missile mula sa mga warships na nakatalaga sa rehiyon. Ayon sa ulat ng Department of Defense ng US, naging matagumpay ang operasyon sa pagkasira ng mga pangunahing pasilidad ng Houthi, at malaki ang naging epekto nito sa kakayahan ng grupo na magsagawa ng karagdagang pag-atake. Gayunpaman, naglabas ng pahayag ang Houthi na hindi sila matitinag at magpapatuloy sila sa kanilang pakikibaka laban sa tinatawag nilang foreign invasion. Samantala, naging alerto rin ang mga bansa sa paligid ng rehiyon, partikular na ang Saudi Arabia at mga bansang kasapi sa Gulf Cooperation Council dahil sa posibilidad ng paglala ng tensyon. Naging aktibo rin ang mga international monitoring groups sa pagsubaybay sa epekto ng mga airstrike sa mga sibilyan at sa humanitarian situation sa Yemen. Sa kasagsagan ng operasyon laban sa Houthi, naging mahalagang bahagi ng labanan ang paggamit ng impormasyon at propaganda ng parehong panig, ang United States at ang Houthi movement. Mabilis na naglabas ng opisyal na pahayag ang United States sa pamamagitan ng Pentagon at ng White House upang ipaliwanag sa publiko at sa buong mundo ang layunin ng kanilang airstrikes. Ayon sa kanilang mga opisyal, ang operasyon ay isinagawa bilang bahagi ng pagtatanggol sa kalayaan ng paglalayag sa Red Sea at upang protektahan ang mga internasyonal na barko laban sa mga pag-atake ng Houthi. Gumamit sila ng mga media channels tulad ng CNN, BBC at Al Jazeera upang ipalaganap ang kanilang mensahe at magbigay ng imahe ng pagiging makatarungan at makatao sa kabila ng paggamit ng puwersa militar. Samantala, ang Houthi ay gumamit din ng kanilang sariling media network upang ipakita ang operasyon ng US bilang isang imperialistang agresyon laban sa Yemen. Sa pamamagitan ng mga balita sa kanilang opisyal na TV station at social media platforms tulad ng Telegram at X, ipinakita nila ang pinsala sa mga istruktura at sibilyang naapektuhan na may layuning pukawin ang galit ng mga mamamayan laban sa mga dayuhang puwersa. Gumamit sila ng makabayang pananalita at mga imahe ng mga nasugatan upang patibayin ang kanilang naratibo ng pagiging biktima ng pananakop. Dagdag pa rito, may mga ulat ng disinformasyon na kumalat online, galing man sa mga pro-Houthi o pro-Western sources, na nagpapakita ng mga peking larawan o video na umano'y kuha sa mismong operasyon. Ito ay nagpapakita kung gaano kahalaga at makapangyarihan ang kontrol sa impormasyon sa makabagong anyo ng digmaan. Ang tunggalian sa pagitan ng Houthi at US ay hindi lamang labanan sa militar, kundi isang labanan din sa naratibo, kung sino ang may kontrol sa katotohanan sa mata ng publiko. Ang isinagawang airstrikes ng United States laban sa Houthi sa Yemen ay nagkaroon ng malawakang epekto sa larangan ng estratehikong politika at seguridad sa rehiyon ng Gitnang Silangan. Hindi lamang ito
basta military operation, kundi bahagi ng mas malawak na layunin ng US at mga kaalyado nito na mapanatili ang seguridad ng international trade routes, particular sa Red Sea at Bab el-Mandeb Strait. Isang mahalagang lagusan para sa pandaigdigang kalakalan. Isa sa mga pangunahing epekto ng operasyon ay ang pagpapakita ng kakayahan at kahandaang gumamit ng puwersa ng US upang ipagtanggol ang kalayaang maglayag sa mga internasyonal na karagatan. Sa kabila ng pagtutol ng ilang bansa, nagsilbing babala ang operasyon sa mga grupong maaaring magbanta sa mga barkong pangkalakalan at sa pandaigdigang ekonomiya. Para sa Houthi, ang airstrikes ay nagpatibay sa kanilang propaganda na sila ay lumalaban hindi lamang sa gobyerno ng Yemen, kundi pati na rin sa mga dayuhang puwersa. Sa kabila ng pinsala, nagamit nila ito upang palakasin ang kanilang posisyon sa politika at sa loob ng kanilang mga taga-suporta. Sa antas ng regional na politika, ang insidente ay nagdulot ng mas mataas na tensyon sa pagitan ng Iran, na sinasabing sumusuporta sa Houthi, at ng mga bansang kaalyado ng US tulad ng Saudi Arabia at Israel. Nagkaroon ng pangamba na maaaring lumawak ang saklaw ng labanan at makaapekto sa ibang bahagi ng gitnang silangan. Panghuli, sa pandaigdigang saklaw, muling naipakita na ang mga lokal na tunggalian tulad ng sa Yemen ay may potensyal na makaapekto sa global security at ekonomiya. Ang mabilis na reaksyon ng mga bansa at ang pag-angat ng presyo ng langis at pagpapalakas ng seguridad sa mga daungan ay mga konkretong patunay ng lawak ng impluensya ng kaganapang ito. Ang koneksyon ng Iran sa Houthi ay isa sa pinakamahalagang elemento sa pag-unawa sa mas malawak na konteksto ng sigalot sa Yemen at ng isinagawang airstrikes ng United States. Bagamat itinatanggi ng Iran ang direktang pagkontrol sa Houthi, malawak ang paniniwala ng international community, kabilang ang US at mga kaalyado nito, na nagbibigay ito ng suporta sa pamamagitan ng armas, pondo at pagsasanay. Itinuturing ng Iran ang Houthi bilang isang mahalagang kaalyado sa kanilang estratehikong plano upang palawigin ang impluensya nito sa rehiyon, partikular laban sa Saudi Arabia, ang pangunahing karibal ng Iran sa gitnang silangan. Sa pamamagitan ng Houthi, nagkakaroon ang Iran ng indirect presence sa katimugang bahagi ng Arabian Peninsula at kontrol o banta sa mga mahahalagang ruta ng kalakalan tulad ng Red Sea. Ang mga pag-atake ng Houthi sa mga barkong pangkalakalan at sa mga target na kaalyado ng US ay nakikitang bahagi ng mas malawak na estratehiya ng proxy warfare ng Iran. Isang paraang ginagamit upang i-pressure ang mga kaaway nito nang hindi direktang nakikilahok sa labanan. Sa ganitong paraan, naisa sa katuparan ng Iran ang mga layunin nito habang iniiwasan ang direktang sagupaan laban sa mga malalakas na bansa tulad ng US. Gayon din, ang pagkakasangkot ng Iran ay nagpapalalim sa tensyon sa rehiyon. Sa tuwing lumulubha ang sitwasyon sa Yemen, kasabay nito ang pagtaas ng posibilidad ng eskalasyon sa pagitan ng Iran at ng mga bansang kanluranin. Ang mga hakbang ng US laban sa Houthi ay kadalasang itinuturing ng Iran bilang provokasyon at nagiging dahilan ito ng mas mahigpit na retorika at sa ilang pagkakataon ng sagupaan sa ibang bahagi ng rehiyon tulad ng Iraq at Syria. Sa kabuuan, ang koneksyon ng Iran sa Houthi ay hindi lamang usapin ng alyansa, kundi bahagi ng masalimuot na larong geopolitical sa gitnang silangan. Isang laro na ang mga epekto ay lumalampas sa mga hangganan ng Yemen at ng mismong rehiyon. Ang mga isinagawang airstrikes ng United States laban sa Houthi sa Yemen ay hindi maaaring ituring na hiwalay sa mas malawak na estratehiya ng US sa rehiyon ng gitnang silangan. Sa likod ng mga military action na ito ay ang mas malalim na layunin ng US na panatilihin ang katatagan sa rehiyon, protektahan ang pandaigdigang kalakalan at limitahan ang impluensya ng mga bansang itinuturing nitong banta, partikular na ang Iran. Isa sa mga pangunahing motibo ng US ay ang pagpapanatili ng seguridad sa Red Sea at Bab el-Mandeb Strait, mga rutang kritikal sa pandaigdigang supply ng langis at iba pang kalakal. Sa patuloy na pag-atake ng Houthi sa mga barkong pangkalakalan, nalalagay sa panganib hindi lamang ang interes ng US kundi maging ang pandaigdigang ekonomiya. Sa pamamagitan ng airstrikes, ipinapakita ng US ang determinasyon nitong tiyakin ang kaligtasan ng mga rutang ito. Bukod pa rito,
Ang mga hakbanging militar ay bahagi rin ng deterrence strategy ng US. Sa pagpapakita ng lakas, layunin nitong pigilan ang Houthi at iba pang grupong konektado sa Iran mula sa paglalakas ng loob na maglunsad ng mga panibagong pag-atake. Nais din ng US na magpadala ng mensahe sa Iran na ang anumang pagtatangkang gamitin ang mga proxy forces nito ay may kapalit na aksyon. Mahalaga ring tingnan ang aspeto ng political signaling. Sa panahong may lumalalang tensyon sa iba't ibang bahagi ng mundo, kabilang ang Ukraine at South China Sea, nais ng US na panatilihin ang imahe nito bilang isang global power na may kakayahan at determinasyong kumilos kapag kinakailangan. Ang airstrikes ay hindi lamang military action, kundi bahagi rin ng pagpapakita ng political will sa harap ng mga banta. Gayunpaman, may mga kritisismong lumulutang na nagsasabing ang ganitong estratehiya ay maaaring magdulot ng mas malalim na eskalasyon, lalo na kung titindi ang ganti ng Houthi o ng Iran. Kaya't ang mga kilos ng US ay kailangang matimbang ng mabuti sa pagitan ng paggamit ng puwersa at paghahanap ng diplomatikong solusyon. Sa kabuuan, ang airstrikes sa Yemen ay hindi simpleng tugon sa lokal na insidente, kundi bahagi ng mas malawak na estratehiya ng US sa gitnang silangan. Isang estratehiyang may layuning protektahan ang pandaigdigang interes, iwasan ang destabilization at balansehin ang kapangyarihan sa pagitan ng mga pangunahing aktor sa rehiyon. Ang presensya ng United States sa gitnang silangan ay isa sa mga pangunahing salik na nagpapahintulot sa kanila na mabilis at epektibong tumugon sa mga banta, gaya ng mga nagmula sa Houthi. Ang kanilang lakas militar sa rehiyon ay kinabibilangan ng mga military base, naval assets at mga tropang handang rumesponde sa mga emergency o kaguluhan. Ang pagkakaroon ng ganitong presensya ay nagbibigay sa US ng strategic advantage upang mapanatili ang seguridad ng mga pangunahing shipping routes, partikular na ang Red Sea, Gulf of Aden at Strait of Hormuz. Kabilang sa mga pangunahing assets ng US sa rehiyon ay ang mga Carrier Strike Group na may kakayahang magsagawa ng malawakang operasyon sa lupa, himpapawid at dagat. Nandyan din ang mga guided missile destroyers at mga surveillance aircraft na bahagi ng mas malawak na effort upang bantayan at protektahan ang mga barkong pangkalakalan mula sa mga pag-atake. Bukod dito, mayroon ding mga anti-missile systems tulad ng Aegis at Patriot na ipinalagay sa mga base ng US at mga kaalyado nito upang hadlangan ang mga banta mula sa ballistic at cruise missiles. Ang patuloy na presensya ng US ay hindi lamang simbolo ng kanilang commitment sa mga kaalyado sa rehiyon, kundi pati na rin ng kanilang kakayahang mamagitan sa mga tensyon at pigilan ang mas malalaking komprontasyon. Sa panahon ng tumataas na agresyon mula sa mga grupong proxy tulad ng Houthi, ang kakayahan ng US na magsagawa ng precision strikes at magbigay ng suporta sa intelligence at logistics ay mahalaga sa pagpapanatili ng katatagan. Gayunpaman, may mga kritisismo ring humaharap sa presensyang ito. Ayon sa ilan, ang matagalang pananatili ng US sa rehiyon ay maaaring lalong nagpapalalim ng tensyon sa halip na lutasin ito. Sa kabila nito, nananatiling totoo na ang lakas militar ng US ay isang mahalagang elemento sa strategic balance ng gitnang silangan. Isang depensang panangga laban sa mas malawak na destabilization na maaaring magmula sa mga grupong tulad ng Houthi at ang kanilang mga taga-suporta. Ang mga kaganapang naganap sa pagitan ng US at ng Houthi sa Yemen ay isang mahalagang bahagi ng mas malawak na laro ng kapangyarihan sa gitnang silangan na may mga malalim na epekto sa seguridad at ekonomiya ng rehiyon. Sa pamamagitan ng mga airstrikes, ipinakita ng US ang seryosong tugon sa mga patuloy na pag-atake laban sa mga barkong pangkalakalan at mga military target. Ang aksyon ng US ay isang pahayag ng kanilang determinasyon na protektahan ang mga pangunahing interes nito, kabilang ang kaligtasan ng mga rutang pandagat at ang mga tropang nakatalaga sa rehiyon. Subalit, hindi maikakaila na ang patuloy na pagsasabatas ng puwersa ay may kaakibat na mga panganib. Ang mga hakbanging ito ay hindi lamang nagpapakita ng lakas, kundi nagpapakita rin ng potensyal para sa mas malalim na eskalasyon ng hidwaan, hindi lamang sa Yemen, kundi sa kabuuan ng gitnang silangan, lalo na kung patuloy ang suporta ng Iran sa Houthi at iba pang grupong militante. Ang mismong pagsasagawang ito ng US ay nagsisilbing reminder sa rehiyon at sa mundo
na ang balanse ng kapangyarihan ay hindi laging madaling hawakan. Sa kabila ng mga hakbang militar, patuloy na hinihikayat ang mga diplomatikong pag-uusap, ngunit may mga batas at limitasyon na nagpapakita na ang direktang pag-uusap at pakikipagnegosasyon ay mahirap makamtan sa ilalim ng mga kondisyong ito. Sa kasalukuyan, ang mga hakbang ng US ay nakatutok sa pagpapalakas ng kanilang deterrence strategy at ang patuloy na pressure laban sa Iran ay malinaw na bahagi ng mas malawak na plano upang kontrolin ang sitwasyong ito. Sa huli, ang mga kaganapang ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng stratehiya at politika sa paghubog ng mga kaganapan sa mundo. Ang paghahanap ng solusyon ay hindi lamang nakabatay sa lakas ng militar, kundi pati na rin sa kakayahan ng mga bansa na magtakda ng mga limitasyon sa puwersa at magpataw ng mga diplomatiko at ekonomikal na pressure. Ang kinabukasan ng gitnang silangan ay nakataya sa mga susunod na hakbang na gagawin ng mga aktor na ito na may pananagutan sa pagpapasya na magtutulak sa rehiyon patungo sa mas ligtas at matatag na hinaharap.